naging 3,000 lang to. Di seryoso, ito na yung pinakamurang phone na na-review ko. Ito kasi Itel A50. Ito yung itsura niya. Kaya ako nagtataka kasi nga sobrang iPhone na masyado nito. Kamukha sa space black ni iPhone 15 Pro Max. Meron ka pang up to 8 gigs of RAM, 64 gigabytes ROM. Grabe naman to. 6.6 big screen. Parang sa... Meron siyang dynamic bar. Meron pang 5,000 mAh battery. May headphone jack ka pa. USB Type-C na to. At meron pa siyang fingerprint scanner at Face ID unlock. Meron ka pang 12 months warranty. Grabe naman to. Now, all I can say is this could be the best smartphone for 3K. For most Filipinos, actually. Here we go! Ako pala si Vince and you're watching Unbox Diaries. Uhu. Grabe si Itel, no? Grabe yung mga cellphone niya. I have never seen talaga a brand so committed to giving us the best specs at a very affordable price. Ayan na po guys. Tingnan mo naman yung design. Oh, wow. Itel A50. And we are getting the paper. Uy, yung jelly case niya. MagSafe ba yan? Try nga natin. Gagana yung MagSafe. Here we go. Oh. Oh. Guys. My mags! Hindi, joke lang. Naglagay ako ng magnet sa likod ng case. Actually, design lang pala siya. Meron siyang SIM ejector pin, USB Type-C cable, the charger, 10 watts lang. Actually, na-setup na naman yung phone. And we've actually used it for a couple of days now. At magugulat ka kung ano madidiscover mo sa kanya. Ito na. So, una, yung kanyang design ay grabe. Sobrang iPhone na talaga to. Wala nang ibang mas iPhone pa dito. Wait lang. Lalabas ko na yung space gray ko. 1:1. Wala lang siyang Apple logo. This is not the iPhone. This is the Itel. Actually, siya si Awesome designed by Itel. Awesome. Meron pa siya super power. Tapos yung camera module, wala na. 1:1 talaga. Alam mo yung tipong kinapin ng graphics designer yung buong likod ng iPhone? Design ni Itel Awesome A50. Ganun nga siya. Pero dalawang camera lang to ha. Yung isa, flash lang. Malakas yung flash. Hindi lang pang students. Pang mekaniko, pang embalsa. Pwede rin pang pulis. Mura to. At saka 5,000 mAh pa. Matagal maubos yung battery. Now sa right side, power button, volume rocker. Sa taas niya, wala. Sa ilalim, headphone jack, microphone, USB Type-C port, yung speaker. Tapos sa left side is yung kanyang SIM tray, which is a dual nano SIM card slot plus micro SD card slot for expandability on top of the 64 gigabytes na ROM. Okay, para sa akin parang ayokong gamitin yung kanyang casing kasi sa sobrang pogi na likod niya. I mean, why would you do this? Para hindi halatang Itel siya. iPhone! Oh my God! Totoo! Di ba? Kasi, kunwari, ako nakakasing ako ng iPhone, tapos ito nakakasing, hindi ko alam kung sino si Itel or si iPhone. Sino kaya dito? Oh! Spot the difference. Ayun lang, wala siyang dynamic island. Pag nilapitan ka ng kaibigan mo, syempre tago mo na yung display mo. Okay, so mag-review na tayo. Pero di talaga ako na-amaze sa kanyang likod. Akala mo may wireless charging. Kasi parang wireless charging yung symbol na yun for me. So ito na yung OS niya. Naka Android 14 na daw siya. And the display is a 6.6-inch big screen. Naka-dynamic bar pa siya dito. Now the display is pretty okay. Very decent naman siya. LCD po to 720p display. Which is actually good if you want a longer battery life. The water drop notch is pretty nice as well. Very nostalgic. Kung namimiss mo na siya, text mo na lang. Chat mo na lang. Yung fingerprint, 0.1 seconds lang. Face ID, ang bilis din. Siyempre, magtataka yung mga kaibigan mo. Legit ba yan? Ito mo yung Face ID. Pero may Play Store. Siyempre, maingit yung mga kaibigan mo naka-iPhone kasi nga naka-Android ka na. Mapag-emulator ka na, ma-change mo pa yung skins mo. Pwede ka magpalit-palit ng themes. Pwede ka mag-custom ROMs pa dito. Pati yung camera, pwedeng custom camera. Actually, the OS is pretty simple. May drawer po siya, ayan. Bakit ganito ka-smooth? Ano ba yung processor nito? Naka Unisoc T603 processor. Same as the A70. Yes. Mas mura siya. Mas pogi pa. Same performance. 150,000 points ang Tutu benchmark. Ang hirap naman talo nito. Parang matatakot na lang ng ibang mga manufacturer kapag nakita nila to sa market. Tingnan nyo Itel ang nakalagay. So far, pretty smooth na may operation. May konting lag lang siguro sa pag-open ng apps. And pag-scroll sa FB for the first time, ayun lang. This is a 60Hz refresh rate display. Now the jagginess is not really that distracting. No? Parang feeling ko nga, this is just
so good for only 3,000 pesos. Well, of course, kung naka Poco X6 Pro ka dyan or naka iPhone pa nga baka mabagalan ka sa nakikita mo. Pero kasi guys, yung expectations natin, iset natin, no? Na 3,000 lang po to. Do not expect too much. This is actually leaps and bounds much better than what we had before. 3,000 pesos lang. Not just like the itel A70, kayang-kaya niya po Mobile Legends. Pero not the fastest I've seen. May mga konting frame drops lang here and there. Kaya-kaya naman niya maglaro ng high graphics, high refresh rate. At ingat lang din kayo sa display niya, no? Hindi siya kasing multi-touch responsive na mga much more expensive phones like the Poco X6 Pro. Sa Call of Duty, ito yung picture niya. Very responsive naman yung controls, pero not as responsive as a real gaming phone, ha? Kung gusto mo mabilisan, gusto mo na competitive, you might wanna get something else. Pero kasi 3,000 lang to. And medyo may frame drops na siya ng konting-konti lang. Hindi naman siya ganun ka-distracted. Nakapaglaro na maayos dito. Pero kasi kung pro ka talaga, this might not be for you. But for any casual player, okay siya. Okay na okay to. Now, hindi ko natin rise si Genshin Impact kasi nga sobrang nahirapan na siya dyan. Si Helio G99 pa nga lang, nahirapan na. Pero sa 64GB lang po ito, maubos agad yung storage nyo kapag ka madami masyadong games ng in-install nyo dito. Malaki na si Genshin Impact yun, no? 75GB? Kulang talaga to. Kasi nag-start ako ng Genshin Impact, mga nasa 15GB pa lang siya. 75 na po siya ngayon kasi ang dami ng content ng nilagay. Ito yung camera niya, 8MP, yung kanyang rear camera, 5MP selfie camera. Well, hindi kasi bango ni itel P55 4G. Pero pretty much, saktuhan lang talaga. Nakita dito, the colors, the lighting. Siguro, this is great for sa blackboard pagka nag-picture ka, klaro pa rin siya, pwede mag-zoom in, klaro pa rin. Tapos kapag ka nasa school ka, yan, selfie ka lang. With your buddies na naka-iPhone, syempre, magpapakitaan kayo ng selfie nyo. I can't show you my photo yet. Maybe in the Instagram na lang. Can I airdrop? Ano yun? Ano yung airdrop? So far, wala pa ako nakikita mga ads sa gallery. Sobrang linis. Like sa mga Realme Xiaomi phones, parang ang daming ads. Ito guys, walang ads. Parang premium experience iPhone talaga. Wala din bloatware. Yung background blur, although may sabog lang na part, pero okay. Yung mga highlights na talaga, medyo nahirapan siya. Pero overall, okay naman siya. The itel A50 is only 3,199 pesos. 3 gigs of RAM, 64GB of internal storage, plus 5GB daw kasi nga extended. Now, this is a company na very confident sa kanilang phone. Like, there's nothing else out there na kasing ganda nito and they know what they're doing. Alam nila na ang Pilipino ay specs conscious and also price conscious, so good job. Kung may rating ako out of 10, this is an 11. Nothing else comes close. This is the itel A50. Kung gusto sa live ko, mas mura siya. Comment piso. Piso! 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 Ang sabihin sa inyo watching Unbox Diaries. Piso! 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 Piso!